Good good morning everyone. Good day. Um, Today we will discuss about the case study number 4. Where did the cry of rebellion happen? So dito ay i-discuss natin kung saan ito naganap, where did the cry of rebellion happen, the different date and place of the cry. Yung sa before tayo mag-proceed yung cry of rebellion is ito po yung isang hudyat na nagpapakita na kaya natin ipaglaban ang ating kalayaan laban sa mga colonizer. And ito ay isang parang pagtitipon ng mga bayani dati. Tapos nag-usap-usap sila about sa na handa na silang ipaglaban ang ating kalayaan laban sa mga colonizers. Proceed. Case study number 4. Where did the cry of rebellion happen? Momentous event swept the Spanish colonies in the late 19th century, including the Philippines. Journalists of the time referred to phrase El Grito de Rebelión or the cry of rebellion to mark the start of these revolutionary events, identifying the places where it happened. In the Philippines, this happened in August 1896, northeast of Manila, where they declared rebellion against the Spanish colonial government. These events are important markers in the history of colonies that struggled for their independence against their colonizer. The controversy regarding this event stems from the identification of the date and places where the cry happened. Itong event na to is nangyari ito noong August 1896, northeast of Manila, where they declared a rebellion against the Spanish. Yung rebellion, itong event na to is napaka-importante ito kasi ito yung nagpapakita na ito ay isang hudyat na nagpapakita na kaya nating ilaban ang ating sarili laban sa mga colonizer. Kumbaga, ito isang napaka-importanteng event dahil dito nagsasabi na parang pinag-usapan na nila yung parang i-declare nila yung rebellion against the Spanish na hindi handa na nilang ipaglaban. Kumbaga, ayaw na nilang maging alipin. Parang na-realize nila na kaya pala nilang ipaglaban ang ating kalayaan laban sa mga Spanish colonial government. The controversy regarding this event stems from identification of date and place where the cry happened. Dito ay itataka lang natin kung kailan ito naganap and saan ito naganap kasi maraming mga writers na nakasabi iba't ibang perspective nila at although same lang naman yung mga idea nila, yung problema lang is hindi natin alam kung anong totoong araw at ano yung saan itong lugar. Kasi yung mga writers may iba't ibang petsa yung nagsasabi sila doon na naganap yung cry of rebellion. Next, we have prominent Filipino historian Teodoro Agoncillo emphasizes the event when Bonifacio tore the cedula or the tax receipt before the Katipuneros who also did the same. Kung makikita nyo sa picture, ito ay mga nakikita natin sa mga video, sa mga social media. Yung ito ay isang pagsasadula. Kung makikita nyo, ito yung pinapakita na yung si Teodoro
si Bonifacio, pinunit niya yung sedula. Parang yung sedula po is, ito po yung isang katibayan na sila ay nagbabayad ng buwis sa mga Spanish colonial government. Sa pamamagitan ng pagpunit nila ng sedula, ito daw ay isang hudyat of cry of rebellion. Ito ay nagpapakita na gusto na nilang itigil ang yung Spanish government. Parang ito ay isang hudyat na gusto na nilang ipaglaban ng kanilang kalayaan. So kung makikita nyo, sabi dito, pagkatapos punitin ni Bonifacio yung sedula or the tax receipt, the Katipuneros who also did the same. Yung mga kasama niyang Katipuneros is pinunit din yung sedula. Ito ay ayon kay Teodoro Agoncillo. Next, we have some writers identified the first military event with the Spaniards as the moment of the cry, for which Emilio Aguinaldo commissioned a hymno de Balintawak to inspire the renewed struggle after the Pact of Biak na Bato failed. Some of the writers identify yung hymn, ito is yung cry is paglalaban ng military laban sa mga Kastila. Yung na-identify nila na yung cry of rebel, yung cry na ito is isang labanan sa pagitan ng military at mga Spanish colonial or mga Kastila, for which Emilio Aguinaldo commissioned a hymno de Balintawak. Ang hymno de Balintawak ay isa itong awitin. Ito ay pinasulat ni Emilio Aguinaldo. Ito ay isang awitin para magbigay ng motivation sa mga kawal na nakikipaglaban sa mga Spanish colonial or mga Kastila. After the Pact of Biak na Bato failed or na hindi na isa katuparan yung Pact of Biak na Bato, ay si Emilio Aguinaldo naman ay nakpasulat siya ng isang awitin, which is ito ay tinatawag na parang isang battle march, na ito ay ang Hymno de Balintawak. Next, we have a monument to the heroes of 1895 was erected in what is now intersection of Epifanio de los Santos Avenue or EDSA and Andres Bonifacio Drive North Diversion Road, and from then on until 1962, the Cry of Balintawak was celebrated every 26th of August. The site of the monument was chosen for unknown reason. Ang monumentong ito ay makikita nyo naman sa picture, ay itinayo nito noong 1895 sa gitna ng parang intersection ng EDSA and Andres Bonifacio Drive. A Bonifacio Drive or Andres Bonifacio Drive or A Bonifacio Drive. Itinayo ito doon sa gitna sa intersection ng EDSA and A Bonifacio Drive. And from then on until 1962, the Cry of Balintawak was celebrated every 26th of August. The site of monument was chosen for unknown reason. Bakit nga ba ito tinayo doon?
bakit doon yung piniling lugar na para itayo itong monumento na ito. Itinayo itong monumento na ito, walang rason, parang hindi doon nangyari yung cry of Balintawak. Kumbaga, siguro itinayo ito dahil maganda yung lugar, maganda yung location nila, maraming mga tao na nakikita, maraming parang mga tourist na napupunta doon, and kaya ito itinayo doon sa intersection road of EDSA and A. Bonifacio Drive. Ito ay hanggang 1962 lang, na noong 1968, November 1968, according sa na-research ko is, pinalit na ito at nilagay ito doon sa UP, Universidad de Pilipinas. Tama ba? University of Philippines? Universidad of Philippines. Ay, hindi ko alam. Sa UP. Malapit sa UP. Next. The different dates and places of the cry. Various accounts of the cry gave different dates and places. First, we have the Guardian Civil or Guardia Civil, Oligario Diaz, identified the cry to have happened in Balintawak on August 25, 1896. Etong mga writers na ito is, lahat sila is pwedeng maging primary source. Pare-pareho lang naman yung sinasabi, parehong taon, pare-pareho yung taon nila, subalit yung mga petsa nito is paiba-iba. I mean, may iba't ibang petsa sila at iba't ibang lugar kung saan ito naganap. According naman dito kay Oligario Diaz, ito ay naganap sa Balintawak noong August 25, 1896. Next writer is Teodoro Calao. Filipino historian marks the place to be in Kangkong, Balintawak on the last week of August. Kung dito kay Guardia Civil, which is si Oligario Diaz, yung sinasabi dito is sa Balintawak, hindi siya specific, sa Balintawak lang. Pagpunta naman dito kay Teodoro Calao, specific siya kasi ang sabi ni dito is sa Kangkong, Balintawak. And wala itong exact na araw. Ang sabi lang dito ni Teodoro Calao is last week of August 1896. So yung 25 na yan is last week din yan. So possible yung idea nilang dalawa is parehas lang. Kasi same sila sa Balintawak. Yung dito sa Balintawak din yung kay Teodoro Calao. Iba lang yung kanilang mga araw or petsa. Next, we have Santiago Alvarez, Katipunero and son of Mariano Alvarez, a leader of the Mandiwak faction Cavite, put the cry on Bahay Teodoro Bahay Todo in Quezon City on August 25, 1896. Yung dito is, sinasabi is, same pa rin ng taon, 1896. Sa Bahay Todo in Quezon City on 25 August 1896. Ito, pareho pa rin yung taon nila. Parehong petsa. Pero ibang lugar. Kasi yung sinasabi kay Santiago Alvarez is sa Bahay Todo. The cry happened in Bahay Todo in Quezon City. Same sila ng
taon, pero iba yung lugar. Next, we have Pio Valenzuela. Known Katipunero and privy of many events concerning the Katipunero, stated the cry happened in Pugat Lawin on 23 August 1896. Same pa rin sila. Kung makikita nyo, pare-pareho talaga yung taon nila at saka kung anong month ito ang naganap. Pero, iba lang yung araw. Dito kay Pio is August 23. Tapos nangyari ito sa Pugat Lawin. Although lahat naman sila pwede maging primary sources, ngunit hindi talaga natin matukoy kung sino talagang o kung ano talaga yung exact date, lugar, and anong taon ba talaga ito nangyari. Ay, dito pa lang makikita na natin kung anong taon na to kasi lahat ng mga writers is parehong taon. So, possible talaga yung taon na ito is nangyari talaga noong 1896.